Wow, welcome. Sa mga nanonood online, sa ating YouTube, sa ating Facebook Live, we welcome you here. And don't forget to share this video. I-share nyo sa walls nyo, please. I-share nyo sa inyong mga chat groups, sa inyong messenger groups, sa lahat, sa Twitter, sa X na pala ngayon. I-share nyo sa inyong loudspeaker nyo sa bahay nyo. And don't forget to be a blessing. Mag-send po kayo ng stars. Yan. And sa mga team replay, mga nanonood sa YouTube, welcome na welcome po kayo. Ask ko lang, meron ba tayong first time? Yan na! Sa kauna-unang pagkakataon naka-attend sa gawain natin. Pwede bang itaas lang ang kamay? Taas ang kamay, taas ang kamay. First time? Huwag mahiya, pwede bang tumayo ang mga first time? Tumayo. Pati yung mga nag-invite, tumayo din yung mga nag-invite sa kanila. Tayo daw, JM, tayo. Yeah, palakpakan naman natin. Yes, woo! Welcome na welcome kayo dito, ha. Yan. Meron po tayo yung candy. Pagpasensya nyo na po kung ang katabi nyo ay hindi ganun kapogi, ha. Pasensya na po. Pasensya na ining, ha. Uy, lilibre ka niyan. Lilibre ka niyan. Mabait yan. Agosto. Sabi nyo, Agosto. Agos na pagpapala. Ano ang theme natin for 2023, our 7th year? Anong ating theme? Perfect. 2023. Perfect. Sabi nyo nga, perfect. At naniniwala tayo, this is the season. Ito na yung panahon. Honestly, para yung perfect generosity at ang perfect na prosperity ay matanggap ng bawat isa. Kanino yan? Kanino yan? Siya, tumayo muna tayo. Let's declare our calling verse. Luke 4:18 up to 19. 1, 2, 3, go. Because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted. Our God is Jesus, the Anointed One. At ideklara mo yung kultura natin. 10J1 culture kung sino ka. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am partnership with Christ and I am not extreme. Muli papalakpakan natin ng Lord. At nga pala, dinagdagan natin, number 11, I am not a marites. Yes. Pwede tayong umupo at pwede bang sabihin mo sa katabi mo, deserving ka, B. Deserving ka, pre. Deserving ka ng pagpapala ng Diyos. Sabihin mo sa 5 tao, deserving ka ng pagpapala ng Diyos. Deserving ka ng pagpalain ng Diyos. Kasi nga sabi nga sa Galatians 8 verse 1 Corinthians 8 verse 9, sabi nga doon, di ba ito yung verse natin last week? Sabi doon, sapagkat alam naman ninyo ang biyaya, sabi nyo nga, biyaya. Biyayang ipinakita sa atin ng Panginoong Hesukristo na kahit mayaman siya doon sa langit ay nagpakadukha siya dito sa mundo. Alang-alang para sa atin, para sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay maging mayaman tayo. Sabihin muli sa 5 tao, magiging mayaman tayo. 5 tao, ha. Sabihin mo din sa 2 tao, ililibre kita mamaya. Ang sarap kaya nung manlilibre. Honestly, anong masarap? Inililibre o nanlilibre? Ano? Nanlilibre. Ang sarap na B. Ang sarap na pre. O B. Tayo sa LTC. Tayo yung magsusumuniko. Then mag-i-starves tayo. Akong bahala sa'yo.
Ang sarap kaya ng ganon. At alam nyo, kayang-kaya deserve tayo nun. Kasi sabi nga, next po, hindi pinaghihirap ng Lord ang mga naglilingkod sa Kanya. Taas ang kamay na naglilingkod sa Panginoon. Taas ang kamay. Amen. Palakpakan natin ang Lord. And we will declare sa mga susunod na araw, susunod na Sunday, pag mga declaration nito, hindi pinaghihirap ng Lord ang mga naglilingkod sa Kanya kailanman. Kailanman hindi ka paghihirapan dahil naglilingkod ka sa Panginoon. Kaya ang declaration natin at ang title na i-share po natin ngayon ay, Hindi Ka Mauubusan. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ako mauubusan. Yung may pananalig, may pananampalataya, sabihin mo sa sarili mo, hindi ako mauubusan. Tayo muna mag-pray. Tayo yumukot pumikit. And let's pray. Lord, thank you for this Sunday. Salamat sa linggong ito, sa araw na ito. Kailanman hindi kami mauubusan. Kasi kailanman hindi ka nagkukulang. Buksan mo ang aming puso't isipan na mabuksan ang pananampalataya namin sa bagay na ito. Mabuksan din ang aming puso at ang aming bulsa sa pagtatanim para sa iyo. At naniniwala kami na gaya ng mga pangako mo, hindi mo kami mauubusan. Salamat po sa inyong papuri, pasalamat in Jesus' name. Umalakpak ang hindi mauubusan. Amen. Sabi nga, hindi kailanman pagkukulangin at hindi paghihirapan at hindi pag-uubusan ng Lord ang mga naglilingkod sa Kanya. Sa salita ng Diyos, nakasulat dito ang story ng isang propeta na si Elijah. Sabihin nyo nga Elijah. Si Elijah ay isang propeta na kumontra sa napakasakim, napakaganid na hari at reyna noon na si Haring Ahab at si Queen Jezebel. If you know if matagal ka na Kristiyano at nakikipag-spiritual warfare ka, alam mo ang spirit ni Jezebel, itong pinaka-demonic na spirit na pwedeng i-battle natin, si Jezebel. At itong si Elijah, he stood up, tumayo siya para labanan itong masamang paghaharing ito. Ngayon si Elijah, dahil nga sobrang sama ng lugar noon, nagkaroon ng ilang taon, 7 yata o 5. Sorry, kulang ang aral ko. Ilang taon na tagtuyot sa bansang Israel at Judah. Hindi na ulan ng 7 taon. Imagine nyo yun, sobrang init. Sobrang dry. At wala nang nabubuhay ng mga pananim dahil 7 taong hindi na ulan. At ngayon, si Elijah ay lingkod ng Panginoon. Siya na lang daw nga yung natitirang lingkod noon. Propeta. Ngayon, syempre, wala na. Wala na makain. Wala na mainom. Tuyo na mga, imagine yung lawa ng Taal, tuyo na. Wala nang mga puno na natubo dahil ang tagal nang hindi na ulan. So, si Elijah ay nagugutom. Isang araw, pinapunta ng Lord si Elijah. Basahin natin to sa kinausap ng Lord si Elijah. Basahin natin dito sa 1 Kings chapter 17. Yan. Sabi dito sa verse 1. Now Elijah, who was from Tishbe in Gilead, told King, tama ba? Hindi, verse 2 pala. Verse 2, yan. Then the Lord said to Elijah, sabi ng Lord kay Elijah, go to the east and hide by Kerith Brook, near where it enters the Jordan River. Drink from the brook and eat what the ravens bring you, for I have commanded them to bring you food. As sabi ng Lord kay Elijah, pumunta ka at uminom ka doon sa may sapa at dadalang ka ng mga uwak ng pagkain. Anong inutos ng Lord kay Elijah? Pumunta at uminom. Sabihin nyo, pumunta at uminom. Yun ang inutos ng Lord kay Elijah. Taas ang kamay, matigas ang ulo dito. Yan. Na kapag may sinabi ang Lord, hindi ginagawa kasi sa tingin niya mas magaling pa siya sa Lord. Mahirap yun. Sabihin mo sa katabi mo, mahirap yun. So, napaka-simple ng utos ng Lord kay Elijah at ang maganda, ginawa naman ni Elijah. At ito ang maganda. Sabi dun sa verse 4. Sa verse 5, Tagalog na, basahin natin. Sinunod ni Elias ang utos ng Panginoon sa kanya. Sabihin nyo nga, sinunod.
pumunta siya sa daluyan ng tubig sa Kerit, sa bandang silangan ng Jordan at doon nanirahan. Ito maganda, verse 6. Dinalhan siya ng mga uwak ng tinapay at karne. Biruin mo. Tuwing umaga at gabi at sa ilog siya uminom. Biruin mo, nakahiga ka lang doon, sitting pretty ka doon sa may, nagka-camp ka, nagka-glamping ka doon sa may sapa. Tapos mamaya may uwak dadating. May dalang mix and match na hamburger. Dadali ng uwak sa iyo. Tapos mamaya, Lord, gusto ko ng Starbucks. May dinala sa yung black pink na frappuccino. Hindi talagang the best ang binigay. Napakasimpleng story, pero sa mga hindi po alam ang story ito, tandaan nyo, kahit sa panahon ng tagtuyot, hindi tayo mauubusan. Hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Kasi laging may uwak na magdadala ng provision sa buhay mo. Palakpakan mo naman ng Lord. Minsan kasi ang nasa isip natin, ako kikilos. Ako ang gagawa. Ako magpapakahirap. Yes, that's true. Kailangan natin magsipag, kailangan natin mag-aral na maigi, kailangan natin magtrabaho, kailangan natin innovate. Pero tandaan nyo, laging ang Diyos ang matataas at lagi siyang magpapadala ng uwak. Sabi nga, kung ano yung tinanim, yun ang iyong. At alam ko, ang bawat isa dito ay magtatanim. Kapag ikaw ay naging generous, naging blessing ka sa iba, sabi nga, I'm blessed to be a blessing. Ako'y pinagpala para maging pagpapala. Ikaw ang nagiging uwak. Ikaw ang nagiging uwak sa mga taong nangangailangan. At dahil doon, nagtanim ka na ikaw ay magiging uwak, higit pa ang gagawin ng Diyos at higit pa ang uwak na ipapadala ng Diyos sa buhay mo. Amen. Ngayon, nakakatuwa kasi lahat tayo ay generous. Taas ang kamay ng generous. Taas ang kamay ng generous. I-declare mo yun kung hindi ka pa generous. Ang sarap ng ikaw ang nagiging uwak, ikaw ang nagtatanim. Siyempre, ang sarap ng ikaw ay binibigyan, pero ang sarap din ng ikaw ang nagbibigay. Sino dito ang gusto magpastor? Taas ang kamay. Yun, Lord! Magiging pastor ka. May palapakan natin na Lord. Ulitin ko, sino dito ang gusto magpastor? Taas ang kamay, wag ibababa. Anthony, taas ang kamay. Yeah. Ayaw nyo maging pastor. Alam nyo ga, sabi nga, kapag naglilingkod ka sa Panginoon, di ka maubusan. Lahat na kilala kong tapat na naglilingkod sa Panginoon, hindi nauubusan at may uwak na pinadadala ang Panginoon. Ang ating mahal na chairman, Rev. Ito, biruin mo may nagpatayo na lang bigla sa kanila ng bahay. Ito, gusto mo ng bahay? Pinatayo siya, kita nyo naman yung parang city hall na bahay nila bago mag-church. Amen. Kasi naglilingkod sa Panginoon. At buwan-buwan may nagpapadala sa kanila ng iba't ibang tseke. May nagtatanim, may uwak na nagpapadala. Ang ating sinong gusto magpastor? Wala pa rin. Ang ating Rev. Cleo sa Dagupan, meron na silang existing na bahay. Ngayon, nagpapatayo sila ng malaking church sa Dagupan. Ngayon, ang Dagupan daw ay dating, alam mo yung palaisdaan? At nung panahon daw ng mga Amerikano at Hapon, tinambakan lang. Kaya daw ang Dagupan sobrang baba. At magwisik lamang ng ulan, baha na sa Dagupan. So nahiling sila sa Lord, Lord, bigyan niyo naman kami ng bagong bahay. Yung mataas sa lugar. Hindi ko tanda yung pinaka-story, pero alam nyo, merong bigla na lang nagbigay sa kanila ng sariling bahay. Kasi naglilingkod sila sa Panginoon. Amen! Ganon din kay ating Rev. Marcel, sabi niya. May sarili na silang bahay,
pero may nagbigay pa rin sila ng sa kanila ng mas magandang bahay. Amen. Ulitin ko, sinong gusto magpastor? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Dadalawa pa din. Alam nyo ba, hindi ka pagkukulangin ng Lord at lagi may magdadala ng uwak para sa iyo. Ang aking mother, ako'y sobrang blessed, dalawang aking magulang, aking ina. Isang ina at isang nanay. At hindi mo akalain, sila pareho ay nakapunta sa US nang walang ni piso wala silang ginastos. At habang nasa US, ni piso wala silang ginagastos. Ni $1 wala silang ginagastos. Laging may magpapadala ng uwak. May makikilala sila. Uy, taga Pilipinas ka? Opo. Saan ka sa Pilipinas? Sa Quezon. Ay, sa Quezon ka din. Saan ka sa Quezon? Sa Lukban. Ay, Lukbanin ka din. Dahil doon nakaibigan nila sa kanilang lugar sa Palmdale, papunta sa lugar ni Steph Curry sa San Francisco. I-drive sila ng 5 hours. Kinain sila at nagtanim sa kanila kasi may uwak na pinadala ang Lord. Kapag naglilingkod ka, laging may uwak na magpapadala sa iyo. Amen. Amen po ba? Ang aking ina, pinagmamalaki sa akin sa habag at biyaya ng Lord, galing siyang US. Kaka-bless. Ang dami nagtanim sa akin. Pinakita niyo yung wallet niya, bagong wallet, mamahalin. Luxury. Luxury. Anong brand? Chanel. Chanel ang brand. Pagkita niya, ang dami nagtanim, ang daming puting envelope. Tapos pag pinakita sa akin ng mga envelope, may $100, may $300, may $500. Meron nga ako envelope din doon, $100. May uwak na laging nagtatanim. Kasi naglilingkod sa Panginoon. Ikaw, naglilingkod ka sa Panginoon. Siguradong laging may mga uwak na paparating na sa iyo. Magdeklara ka sa 10 tao. Next nga, sabihin mo, may mga uwak na paparating na sa iyo. 10 tao, i-declare mo, may mga uwak na padating na sa iyo. Deklara mo, at ikaw na ginaganunan, maniwala ka. Ang puhunan mo'y maniwala. Ang puhunan mo'y pananampalataya, pagpapatunay ng ginawa ni Jesucristo. I would remind everyone, si Jesus, hindi na niya kailangan pumunta sa lupa. Sobrang yaman na niya doon, pero pumunta siya dito. Naging mahirap siya. Saan pinanganak si Jesus? Sa mamahaling hotel? Sa 5-star hotel? Pinanganak pa siya na may mga milyonaryong mga doktor? Mayaman ng OB ang kanyang pidya? Saan siya pinanganak? Sa mamahaling doktor? Hindi. Saan siya pinanganak? Sa sabsaban. Anong sabsaban? Kainan ng mga kabayo. Katabi niya mga kabayo, mga tupa, mga mababahong hayop. Nagpadukha ang Diyos. Sabi sa verse, para ikaw na dukha ay maging mayaman. Ay paniwalaan mo. Sabihin mo, naniniwala ako na may dadating na uwak. Sino dito marami nang naitanim sa Panginoon? Tanim ha. Naitanim sa mga lingkod ng Panginoon. Kakatuwa kasi nag-birthday po ang ating bishop. Nagka-opportunity kami na makapagtanim kay bishop. Nung pinakita namin kay bishop, sabi ni bishop, na-shock siya. Alam ko namang marami nagtatanim kay bishop. Alam mo, sabi ko kay bishop, Bishop, ito yung opportunity para mag-bless kami. Kasi matabang lupa si bishop. Nakapagtanim kami kay bishop. Kasi alam namin, pag tinanim namin sa kanya yon, sobrang tabang lupa ni bishop, may aning balik sa amin. Kaya take the opportunity na patabain yung mga tanim mo. At ang mga tanim mo, patabain mo pa sa paglilingkod. Amen. Patabain mo pa yung mga tanim mo sa vision. Punuin mo pa yung mga upuang wala. I-vision mo na bibili pa tayo ng 30 upuan kasi marami pang pupunta. Amen. Patabain mo mga tanim mo, mag-alaga ka, mag-start ka ng A-group.
Mag-start ka. Sabi nga sa Matthew 6:33, unahin mo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at lahat ng bagay idadagdag sa'yo. At ako'y naniniwala maraming bagong A-group leaders ang magsisimula sa atin. Ang dami kaya natin bagong A-group leaders. Diba? Si Mariel, si Eunice, si Jamay. Grabe ang pagkilos ng Lord. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw na ang sunod. At pagpapalain ka ng Lord. Pero alam nyo ba, wala dito sa JA1 mataas sa kahoy madaling maumay. Amen. Wala dito madadaling. Ang mga tao ngayon madaling maumay, di ba? Yung gusto pag nag-invest, kita agad. Gusto kapag naglabas ng pera, milyonaryo agad kinabukasan. Gusto lahat ngayon instant. Pag magagawa ng research paper, kami dati, ilang oras sa library magbabasa, magsusulat. Ngayon, gagawa ng research paper, ChatGPT na lamang. Sobrang instant. Nawawala na ba yung ikaw ay may paghihirapan? Yung ikaw ay mag-iintay. Lalo na sa mga relasyon. Gusto ngayon, instant. Kaya pag nawala, yan. Hindi mo na kinikilala. Nako. Dapat inaalagaan sa panalangin. Niligawan ko po nung nililigawan ko si Pastor Rocky noon, tagal. At gano'n ang taong nililigawan? One day. Tagal! Hindi, matagal ko yan niligawan. At dapat hindi ka nasuko. Amen. Alam niyo po, sa book ni Ezekiel, si Ezekiel naman ibang propeta, may binigay na vision ng Lord sa kanya. Yan. Babasahin ko li Ezekiel 47. Sabi doon, may pinakita ang Lord kay Ezekiel na vision. Sabi doon, in my vision, the man brought me back to the entrance of the temple. Saan dinala ng Lord si Ezekiel? Sa entrance ng temple. There I saw a stream o batis. Batis uli. Alam niyo symbolism ng batis? Ng river? Pagpapala. Agos. Walang tigil na agos. Amen. There I saw a stream flowing east from beneath the door of the temple and passing to the right of the altar on the south side. Verse 2. The man brought me outside the wall through the north gateway and led me around the eastern entrance. There I could see the water flowing through the south side of the east gateway. So dinala si Ezekiel at may nakita siyang river o sapa o batis. Ngayon, verse 3, measuring as he went, he took me along the stream for 1,750 feet and led me across. Nakita niya yung batis and the water was up to my ankles. Si Ezekiel ay may nakita na batis na gantong kataas lang. At gano'ng kalayo? 1,750 feet. Or ko-convert mo ay kalahating kilometro. Ikaw, kaya mo bang maglakad ng kalahating kilometro? Kaya. Diba? Dali pa yung kalahating kilometro lang eh. Parang ito lamang at papunta kina Dom, kina Maria Christine. Kalahating kilometro, malapit lang. Okay. Naglakad siya ng kalahating kilometro. Paglakad niya, he measured off another 1,000 kalahating kilometro and led me across again. This time, the water was up to my knees. Pagkatapos ng kalahating kilometro, tumaas na ang tubig hanggang dito. At pinaglakad uli siya ng kalahating kilometro. So, ilang kilometro na? 1 kilometro na. Minsan tayo, tumaas dito, ang hirap na maglakad, di ba? Sino naranasan maglakad sa baha? Sa RJ, alam ko naglakad na yan sa baha. Lumangoy sa baha. Kaya gayan yan.
tas ang hirap na maglakad, di ka? Tapos, kita mo kalahating kilometro pa lalakarin. Anong kalamitang gagawin natin? Babalik na lang ako. Ayaw ko na. Kalayo naman. Wala kang bangka. Diba? Lalo na pag mag-isa ka, feeling mo wala kang katulong, feeling mo ang hirap-hirap na. Okay lang kung may HHWW ka. Pero naglakad ka na kalahating kilometro at sabi doon, after another 1,750 feet or kalahati uling kilometro, tumaas na hanggang bewang. It was up to my waist. So ilang kilometrahe na? 1.5 kilometrahe na. At mas tumaas na. Tatamarin ka na maglakad. Ganun ang mga tao. Ayaw na, uuwi na, ayaw ko na. Minsan ganun din tayo. Kaantay natin sa Lord. Alay, kakagarni naman ng tumaas. Tas ang layo pa, ayaw na tayo. Tatamarin na tayong manampalataya. Tatamarin na tayong umaten. Mawawala na sa atin yung puso na patuloy maniniwala. Mawawala na sa atin yung puso na patuloy pangahawakan ang magagandang pangakos ng Lord. Pero alam nyo, yung ginawa pinakita kay Ezekiel, hanggang waist, patuloy pa rin naglakad si Ezekiel. At ikaw din, patuloy ka pa rin pumunta sa agos. Patuloy kang manampalataya. Sabihin mo sa katabi mo, magpatuloy ka lang. Pero pansin nyo, tuloy-tuloy ang agos. At minsan, ang layo na nung kalahating kilometrahe, kaganto pa. Minsan, 100 meters pa lang. Pagpalagay na nga ang ito hanggang dun sa tapat ng airbase ng gate, yun ang kalahating kilometrahe. Minsan, dito pa lang hanggang dun sa may Andox, tatamarin na tayong maglakad. Tapos makarating tayo doon, maglalakad ulit tayo ng malayo na kaganto. Kala ko ba blessing ng Lord agos-agos, pero bakit hanggang tuhod lang ang itinaas? Wala namang nangyayari. Ang tagal ko nang nagtatrabaho, ang tagal ko nang nagtatanim. Ako naman, ang tagal ko nang nagbibigay na ikapo, wala pa rin nangyayari. Hanggang kalahating kilometrahe, hanggang dito pa din. Next, verse 5. Sabi doon sa verse 5, then he measured another. Lord, another na naman. Ang layo pa rin, kalahating kilometrahe. Tapos sobrang lalim na, hindi sabi doon, and the river was too deep to walk across. So lalangoy ka na. Kaya mo bang maglangoy ng simula doon sa kinalaglagan hanggang sa lawa? 300 meters nga yun eh. Simula nakalating kilometrahe. Kaya mo maglangoy dahil hindi ka na makakalakad. Pero alam nyo symbolism nun? Agos-agos pa rin ang pagpapala ng Lord. At kung magpapatuloy ka, malulunod ka sa pagpapala na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Diba sabi dun sa Proverbs 10:22, the blessings of the Lord make us rich and He add no sorrows in it. Ang blessing ng Lord ay pagyayamanin ka at hindi magdadala ng kalungkutan. But may patience. The blessings of the Lord will make us rich and He will add patience. Patience. Kaya mo bang maghintay? Sino dito nung elementary may experiment sa science? Ewan ko lang meron pa. Alam niyo, munggo. Butil ng munggo. Ilalagay mo sa bulak. Lalagyan mo ng tubig. Yung bulak araw-araw. At ilalagay mo sa bintana. Titingnan ang paglago. Sino nakaranas ng gano'ng experiment? O panahon lang namin? Wala! Sino dito plantito-plantita? Magbibigay sa'yo ng punla at titingnan mo hanggang lumago. Nakakita na kayo ng binigyan ka ng punla o seed, isang paso, at kinabukasan, puno na siya tapos may bunga na. Nakakita na kayo ng ganon? Wala pa? Ganon din ang pagpapala ng Lord. Agos-agos yan, but it will take patience ayon sa kanyang kalooban. Amen. Okay. Sino dito, kung bibigyan ka ng, sino kaya matanong? Si Arthur. Arthur, tumayo ka nga.
Dito tayo ka habang nakain ka. Palakpakan naman natin ating poging drummer. Arthur, kung bibigyan ka 1 million pesos or isang sentimo, tapos yung isang sentimo nagmumultiply, nagdodoble araw-araw, anong pipiliin mo? Yung sentimo po. Na-compute mo na? Aba. Pag po araw-araw po, tumataas po siya. Araw-araw tumataas. Okay. Sentimo pipiliin niya. Okay. Ikaw, Lloyd, pumarito ka ulit. Wag pala ikaw, si Eric pala. Si Eric na. Eric, bilis. Kung bibigyan kita 1 sentimo na nagmumultiply araw-araw o 1 million peso, ngayon na, 1 million piso, anong pipiliin mo? Sentimo po. Sentimo. Bakit? Ala pa, mas malaki pa yung mas madami pang milyon na makukuha ko. Lalaki lamang siya ng kalahating ng 1 buwan. Kumpara sa okay lang yan. Ay, okay lang po yan. Madami naman po papahilim ako. Na-compute mo na? Hindi pa nakakompute. Sinong kukuha ng 1 million, honestly? Isang sentimo ha, hindi piso. 1 sentimo magmumultiply araw-araw. Okay, taas ang kamay ng kukuha ng 1 million. Instant millionaire. Diba? Sarap. Taas ang kamay, yung sentimong duling. Pero magdodoble yan araw-araw. Sino yon? Yun lang dalawa. Taas ang kamay. Si Shena. Ba't hindi nataas ang kamay ng iba? Si Joshua. Joshua nga na. Taas ang kamay nang hindi siya tatanggap. Ayaw niya. Kasi ayaw niya. Usually, let's be honest, ang tao kukunin ay 1 milyon. Ang nasa isip mo agad, woo! Bibili akong DBTK. Bibili akong NMAX. Diba? Hindi na ako tatakbong SK. Bibili na agad ako ng NMAX. Then, tingnan natin. Next nga. Isang click. Yan. Si Uwa na may 1 milyon. Uwa, dito ka nga. Dito lang. Si Edsel na lang, Edsel. Ikaw, dito tumayo ka. Ikaw, milyonaryo ako na instant milyonaryo. Yan, Edsel. Saka si Eric. Ikaw uli. Yan. Di ba, tatanggapin mo 1 milyon? Opo. Ikaw, yung 1 sentimo. So, tinanggap ni Edsel 1 milyon. Tinanggap nito ay 1 sentimo. Binigyan ka sa unang araw ng 1 milyon. Ano una mong bibilin? Isa lang ang mabibili mo sa isang araw. iPhone 14 Pro Max. iPhone 14 Pro Max. Ikaw wala kang pera. Wala kang pera. Ang meron ka lang 1 cent, hindi mo pwedeng gastusin. Wala. So, ang 1 milyon minus iPhone 14 Pro Max pagpalagay na 60K, meron pa siyang 9,900,000, ganon. May 9 million ka pa, 900,000. Tapos, kinabukasan, may iPhone ka na. Anong sunod mong bibilin? Raptor. Wala ka ng pera! Ubus agad. Nakabono ka pa. Anong sunod mong bibilin? NMAX ka. Rider na lang po. Rider. Magkano rider? 100,000. So, meron ka pang 800, hindi mo 0.8. Hindi, mga 850,000. Yan. Ikaw, sa day 2 pa next, pangalawang araw, 2 cents pa din. Ano kayo, wala ka pang mabibili. Walang, babastidin ka na ng jowa mo nun. Magbe-break na kayo nun. Ikatlong araw, so meron kang iPhone 14 Pro Max, meron kang rider. Sa ikatlong araw bibilin mo? Magpapagawa ko ng tindahan. Yun! Tindahan ng? Sari-sari store, Edsel. Sari-sari store. So pagpalagay na puhunan ay 100,000. So meron siyang 750. Ay, sa ikatlong araw, anong meron si Eric?
Wala pa. Hindi man lang yung 50, ay nako. Next nga. Sa ikawalong araw, meron ka namang 150 piso. Kaso gutom ka na, payat ka na, wala ka pang jowa. Ikaw sa day 8, may sari-sari store. Anong nabili mo? O, binigyan ka sa loob ng 5 araw, bumili ka pang isang bagay. Laptop. Ryzen MacBook. Okay. So, mga 100,000. So, meron 750. Pero tumubo sa sari-sari store ng 5 araw. Pagpalagay na tumubo na 1,000 sa isang araw. So, meron ka pang 750,500 pesos. Ayun. Ikaw, anong meron ka? Piso. Next. Kinabukasan, 250. Candy. Bawal nga gastusin. Anong meron to? Sama ng loob. Kilala niyo naman si Eric pag nasa malooban na. Anong meron nito? O may bumili ka pa ng isang bagay? Magpapatayo akong lumian. Yun! Pagpalagay ka tabi na sari-sari store, ang puhunan ay 150,000. Meron kang 600,000. Tapos tumutubo pa yung sari-sari store. Meron siyang anong pangalan ng lumian? Ed's Lomi. Anong pangalan ng sari-sari store? Edsel Store. Ikaw, anong meron ka? 250. Kalahating buwan, may 160 pesos ka na. Makakapag-lomi ka na kay Edsel. Pero bawal pa rin gastusin. O, kunwari may binili ka ng 6 na araw, anong binili? Hindi pa po makakapag-lomi si gana ang presyo po ng lomi na regular ay 250. Normal lang. Ay, bawal nga. Bawal yun dyan. Hindi pa. So, halimbawa, nakapagtayo ka ng sari-sari store, nakita na lumian, kumita ka na. Pagpalagay na nakita lumian ng mga 3,000 per day. So, tumubo na siya ng 15,000. Wow, biruin mo. Pero meron kang 660,000. O kunwari, may bibiling ka pa. Milk tea naman, papatayo ko. Yung milk tea, ha? Tama yan, 100,000. So, may kalahating milyon. Ikaw, anong meron ka? Sama ng loob. Sasamahan ka ni Kwato, umiyak kayo sabay. Next. Kinabukasan naging 350. Ang pera nito tumubo naging 700,000. May lumian, may milk tea, may sari-sari store. Next. Sa day 21, nagkaroon ka ng 10,000 dahil nagdodoble. Pero ikumpara mo pa rin, lumaki na naging 800,000. Tumubo. Bumata sa kahoy, nasarapan sa lomi, may gayuma ata yun. Kumpara mo sa 10,000 sa 700,000. Kaso yung iyo, nagdodoble. Diba? Nagdodoble. Next. Day 27, dahil nagdoble yung 10,000, naging 671,000. Siya, may pagpalagay na lumaki pa rin, tumubo pa rin. Nagkaroon siya ng 700,000. Anong sasabihin mo? Meron ka 600,000. 671. Siya may 700,000. Anong sasabihin mo kay Edsel? Bibilhin ko yung isa mong pinataya. Anong sasabihin mo? 800,000 yon. Kulang pa. Ay kinabukasan, nagdoble. Naging 1.3. Anong sasabihin mo? Paano ba yan? Dumoble. Anong sasabihin mo? Mercy po. Mercy. Kunwari, pinili mo, pinagbili mo. So, nagtumubo ka. Nagkaroon ka ng 1.6 million. Pinagbili mo. Siya nabawasan. Pero, ang usapan, 1 buwan magdodoble. So, pagkatapos ng 1 buwan, yung iyong 1 cent sa unang araw ay naging 5.4 million. Kumpara sa kanyang 1.6 million. Palakpakan naman natin ang Lord sa buhay ng dalawang ito. Pwede na kayo umupo.
Ano ang lesson doon? Ideklara mo, patience sa tanim. Sabi nyo nga, patience. Sabi doon sa Tagalog, verse 8, after lumangoy ni Ezekiel ng kalahating kilometro, sabi doon sa next verse, sabi doon sa Tagalog, asan kayong Tagalog yun? Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa daong silangan hanggang sa dagat na patay, Dead Sea. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Verse 9, lahat ng lugar na maugusan nitong tubig na ito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng Agosto, sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig dagat. Magiging sariwa. At sabi doon, lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa dulo, magkakaroon ng katuparan at buhay lahat ng itinatanim mo. Palakpakan mo mula, Lord. Higit na palakpak sa Lord, come on! Pastora Rocky. Yan. Ngayon, may itetestify si Pastora Rocky. Yan. Bakit? Hindi ka ready? Sige pa. Pwede mo palakpakan natin ng Lord. Meron lang po akong gustong i-testify. Ito po ay ako, tsaka dalawang pang tao na malapit sa amin ni Pastor. Nung Monday po, ako muna. Nung Monday po, actually, nagpe-pray ako nun sa Lord dahil kailangan kong pumunta ng Lokban. Kapag yung pagpupuntahan Lokban, tapos magdadala ka ng sasakyan, sobrang mura po ng gas. Bariyang-bariya ang gasolina. Di ba? Tapos nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, kailangan ko ng panggasolina, kaya lang ayoko humingi sa asawa ko. Dahil po ayoko maging pabigat. Tapos nagpe-pray ako sa Lord habang nagdadrive ako. Naiyak ako, sabi ko, Lord, ako po ay sobrang desperate na maging successful. Dahil gusto ko pong patigilin ng asawa ko sa work, gusto ko pong siya mag full-time sa pagpapastor. Tapos, nag-provide ang Lord. Nagkaroon po ako ng panggasolina. Sakto pa Lokban. So, nagkaroon po ako ng 1,500 pesos. Tapos, nung pauwi na ako ng Lokban, nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, wala na akong panggas pabalik. So, hindi na po ako makakabalik ng Batangas. Tapos, nagpe-pray ako sa Lord that day. Nag-praise and worship, kumakanta po ako sa Lord. Tapos, alam niyo po, within that day, binigyan ako ng Lord ng worth 60,000 pesos na sale from a friend. 60,000 pesos. Tapos sabi ko, Lord, sobra-sobra pa. May pang full tank na ako ng sasakyan pa uwi. Tapos, alam niyo po, isa po sa kinumit namin ni Pastor is aming mga life group. Kahit po sobrang busy, makikita niyo po na sobrang prioritize namin dahil ito po ay commitment sa paglilingkod sa Lord. Pwede po ba natin palakpakan ang Lord? Because He always provides. Number 2, ang Mami Medi. Meron po siya, may nagpa-pray po sa kanya. Grabe po ang Mami Medi sa deliverance. Kapag lumapit po kayo doon at pagpe-pray niya po kayo, and the Lord will move. Tapos nung may pinag-pray po ang Mami, nagumaling from may problem po sa ovary, gumaling po siya. Kaya lang after 3 months, lumapit po ulit sa Mami, tumawag, Pastora Medi, pag-pray niyo nga po ako. Ako po yung nasa operating room. Operahan po ako ng doktor dahil tumubo daw po yung cyst, yung myoma. Tapos alam niyo po, pinag-pray siya ng Mami. And after few hours, tumawag po ulit yung taong yun. Sabi niya, Pastora Medi, hindi na po ako inoperahan. Kasi after niyo po akong pag-pray, kusang lumabas yung myoma. Grabe po, palakpakan po natin, Lord. Alam niyo po gaano siya kalaki? Para pong ganito. May picture po ang Mami, kulay black, lumabas doon sa babae. Grabe po ang move ng Lord. And ang Mami po, basta may nag-ask ng prayer para sa kung ano man, the Lord will really move. And ang Mami po, kahit gaano kapagod, she will see to it na mapapag-pray niya yung mga kailangan ng prayer. And sabi nga po ni Pastor, pumupunta po yun sa Germany, pumupunta po yun sa London, pumupunta siya sa US, wala po siyang ginagastos sa pamasahe, sa plane ticket, sa mga food. Palakpakan po natin ang Lord. Kapag nagsaserve po sa Lord,
Iba pong klase ang pagpapala. Last na po yung si Rev Lorna. Nag-meet po kami na nagpunta akong Lokban. And alam niyo po, si inay po ay sobrang maglingkod din sa Lord. Kahit po ang asawa niya, si Pastor Harold, noon ay may sakit. Tuloy-tuloy po yung pagsaserve niya. Kahit po nung namatay na si Itay Harold, sobra pa rin po yung pagsaserve niya sa Lord. And alam niyo po, nakatanggap po si inay ng from the insurance of Pastor Harold. Pumunta po siyang Singapore, natanggap niya po yung malaking amount ng pera. Pag uwi niya po dito sa Pilipinas, gusto niyang bumiling car, pero nakita niya mas gusto ng tatay niya. Ibinili niya ng kotse yung tatay niya. Tapos alam niyo po sinasabi nung father ni Rev Lorna, ang nagbigay sa akin nito ay yung anak kong pastor. Hindi yung anak ko na nasa ibang bansa, hindi yung anak ko na engineer, yung anak kong pastor ang nagbigay sa akin ito. Grabe po yung blessing and yung joy. And alam niyo po, nakapagbigay siya sa kapatid niya na papuntang abroad, nakapagbigay siya ng kung ano-ano. Ang natira lang po sa kanya ay lupa na 120 square meters. And sabi niya, alam mo na, ang nasa heart ko ay, siguro bless ako ng Lord dahil maraming tao yung nangangailangan. Siguro hindi ko kailangan yung pera dahil at this moment, walang natira sa akin. Tinatanong ako ng bangko, ba't daw lahat ng wini-withdraw ko, tithes, pangbili ng sasakyan ng tatay, pangbigay sa kapatid, pangbigay sa ganito, sa in-laws, ganyan, ba't daw wala para sa sarili ko? Pero alam niyo po, sabi ni inay, ito'y dahil mas masaya ako. May peace ako sa heart ko. And alam niyo po, hindi natatapos ang Lord. May nagbigay sa kanya ng 1,000 pounds pangpuntang Israel. May nagbigay sa kanya ng $300 pang allowance. May sumagot ng kanyang plane ticket dahil ngayong Monday, pupunta silang Thailand for PEP. Grabe po yung buhos ng pagpapala. Kailangan mo lang tuloy-tuloy maglingkod sa ating Lord. Palakpakan po natin ang Lord. Amen. Alam nyo ba, taso lang gusto maging pastor. Aba. Alam nyo, iba ang, hindi ko objective sa teaching na ito na yung hindi ko objective na maging pastor para maglingkod. Kasi naniniwala ako na basta naglilingkod ka, automatic ang mga uwak ay kusang dadating upang pagpalain ka. Pwede mo bang sabihin yung amount nung nakuha ni Rev Lorna? Hindi mo alam? Millions. Hindi 1 million. Higit pa. Times. Basta. Nakuha niya yon. Kaya payo ko sa inyo, mag-insurance kayo ay sa Singapore, huwag sa Pilipinas. Ako'y naniniwala na kasama tayo doon. Amen. Sino naniniwala doon? Sinong naniniwala doon? Kung naniniwala ka, ang tamang paniniwala ay nagpuproduce ng tamang pamumuhay. Right believing produces right living. Kung anong paniniwalaan mo, mangyayari at mangyayari. Hindi porket nakikita mo, sasabihin mo, gano'n na lang, hanggang gano'n na lang ako, hanggang dito na lang ako. No! Kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun ang mangyayari sa iyo. What you believe, what you confess, it will manifest according sa kalooban niya. Sorry to say, minsan 5 years na tayo nananalangin, wala pa din. Baka hindi 5 years. Baka 10 years. Kailangan lang nating hindi tumigil na magtanim at maniwala at manampalataya. Kung naniniwala ka na ang pagtatanim ay mabuting ani, kusang ikikilos ito ng espiritu mo. At ang banal na espiritu nasa iyo, kusa sa puso mo na non-stop, gaya ng vision na ang layo pa, ang bagal ng pagtaas ng tubig, hindi ka titigil kasi alam mo, kusa ka. Kasi sa dulo, doon mo makukuha talaga yung pangako. Matitibay ang mga taong hindi bumibitaw sa pangako ng Panginoon. And sabi dito sa Galatians 6 verse 9, sabi doon, ang ganda nito. Buti na lang, nai-add ko tong verse na ito, sabi doon, so let's not get tired of doing what is good. Huwag tayong titigil. Huwag kang mapapagod. Sabihin mo sa 5 tao, bawal mapagod. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Sa tamang panahon, sa panahon ng Lord, aani ka
ng pagpapala kapag hindi ka nasuko. Sabihin mo sa iyong sarili, hindi ako nasuko. Mag-aral ka. Kakatuwa si Jello graduate, si Sheila gagraduate, si Anthony graduate. 5 years ago o 6 years ago, nung nakilala namin ang mga yan, ayaw mag-college. Gusto, after ng senior high, magtrabaho na. Biyaya ng Lord na encourage po silang ng JA1 MNK Church na mangarap, huwag sumuko, magpatuloy. Ngayon, graduate na sila. Palakpakan naman natin ng Lord. At ako'y naniniwala, sila ay nandito na ang season ng 3 iyan. Nandiyan ang season ng 3 yan upang pagpalain ng Panginoon. Kasi hindi lang nasusuko. You know why we put a tree in there, yung puno? Kung wala pa kayong kamay doon, maglagay kayo, may mga pintura tayong bago. Kasi tree symbolizes growth and fruit. And na-vision ko po yung bago tayo lumipat dito 2.5 years ago. Isang puno na patuloy yayabong. At isang gabi, that was this week, ako'y nakahiga. Di ba sabi ko sa inyo last week, nung teaching natin yung deserve mo, sabi ko, Lord, deserve ko naman. Hindi ka nasabi ko sa inyo yun. At sinabi sa akin ng Lord, anak, nandiyan ang pagpapala. This week naman nakahiga ako, malimit kami mag-usap ng Lord. Siya lang ang kachat ko Sabi ko sa Lord, Lord, kailangan ko, ang mahal pala ng tuition ni Sky. Doon sa bagong niyang school, ang mahal. Alam niyo, sabi ng Lord, anak, panahon nyo na. Panahon mo na. Nung hapon, may pinadalang uwak. May nagkaroon ako ng instant project sa aking negosyo na malaki, na hindi ko inaasahan na biglang tatawag, at instantly magkakaroon kami ng pambayad ng tuition ni Sky. Instantly may uwak na pinadala. At may mga padating pang uwak kasi naglilingkod tayo sa Panginoon. Sino ang gustong maging pastor? Taas ang kamay. Ulitin ko, sino gusto maging pastor? Hindi naman senior pastor basta pastor. Ito muna, sino gusto maging A-group leader? Taas ang kamay. A-group leader, come on, taas ang kamay, huwag ibababa. Come on, taas ang kamay. Magiging A-group leader, huwag mahihiya. Lord, I declare may mga uwak na paparating na sa buhay ng bawat isa. Amen. In Jesus' name. Hindi ka, next, last slide, hindi ka maubusan ng pagpapala habang ikaw ay na kay Jesus. Ngayon, si Pastor Aldrin ay may challenge na ibabato sa bawat isa sa atin. Tumayo tayo lahat ngayong oras na ito. Praise God! Ngayong oras na to, may vision at church. Merong gustong i-bless ni Lord dito. Gusto ni Lord na i-bless ang bawat isa sa atin. Ang question is, paano ba natin marireceive yung blessing? Ano ba yung kailangan natin gawin? Sabi dito, hindi ka mauubusan ng pagpapala habang ikaw ay na kay Jesus. Totoo po yun. Short testimony lang po. Way back 2013 yata yun, nung nag-MGR ako, nagsimula na ako magtanim. Doon ko natutunan magtanim. And habang ako'y nagtatanim, mas tinuturuan ako ni Lord kung paano magtiwala sa Kanya. Sino dito ang gusto nung hindi nauubusan na pagpapala? Amen. Lahat tayo gusto yon. So, habang tayo ay magtatanim, so kita naman natin yung mga pangangailangan ng ating church. Wala nang electric pan doon sa taas na yon, kita nyo? Dahil nasira siya. Yung mga electric pan natin, unti-unti na nababawasan, yung iba nasira na.
So, ito yung opportunity na makapagtanim tayo sa church. Alam naman natin na lahat ng tinatanim natin ay aani. Tama po ba? So, itong oras na to, may program po ang ating church. So, project. So, we're aiming to raise fund amounting 10,000 pesos para po makabili tayo ng electric fans para tayo po comfortable sa ating mga upuan at hindi tayo naiinitan. Ano po? So, meron po tayong 40 slots. Sound yan. So, 250 pesos po ang isang slot for So, sound. So, next na pong project ay yung microphone natin. Dahil nga, yan nga. Kita nyo naman. So, 5 taon na to. Mahigit. So, kailangan ng palitan na po. So, simula muna tayo sa electric fan dahil priority namin yung comfortability ng bawat isa. Ano po? So, 40 slots, 250 pesos po yon per slot. So, kung tinatouch po ni Lord yung puso nyo para magbigay po or mag-pledge for that slot para sa betterment ng ating church. So, lalapit na po tayo kay Roslyn para sa may lista po yung ating pong mga pledge. Ano po, kung ilang slots po yung ating kukuhanin. So, hindi po limited sa isa. Ano po, kung tinatouch kayo ni Lord, kung kumuha kayo ng kung ilang slots po yung kaya po natin. So, ang ating pong target na ma-collect or yung ma-collect yung ating mga pledges is until September end. Ano po? So, hindi naman po to agad-agara na ngayong August 30 ay magbibigay tayo. So, pwede nating pag-ipunan pa. Ano po? So, yun po. Si Pastor Pini daw po ay kumuha na po ng 4 na slots. So, ilan na lang? 36 na lang. Wow. So, yan. So, lapit na lang po tayo kay Roslyn para po makapagpalista. And that would be all po. Thank you po. okay, let's pray. Taas natin ating mga kamay. Lord, if you want, kung ikaw ay may heart, na gusto mo talaga yung, it's not about muna na, wag mo muna isipin yung marireceive mo. Lord, give us a heart na makapagtanim para sa kaharian mo. Lord, we believe yung agos-agos na pagpapala, yung hindi kami maubusan, ay laging mangyayari. But as we raise our hands, buksan mo kami ng puso na kahit estudyante pa lang iba dito, na kahit bago pa lang nandito, mabuksan ang puso namin na ang pagtatanim ay ang daan upang patuloy kaming umani na siksik, liglig, umaapang. Ang bawat isa dito ay maglalakad dun sa ilog na napakalayo at kusang nataas. Kasi we are blessed to be a blessing. Thank you, Father. We love you. We honor you. We bring back to you all the praises, glory, and honor. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin ang Lord. Sabihin mo sa 10 tao, you are blessed to be a blessing. 10 tao. Declare mo, come on.